Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 1 ng Dragon Ball Hawkeye, isa nga ito sa magandang Dragon Ball series na nabasa ko kaya ngayon ay handa ko itong i-share sa inyo guys. Pero bago ang lahat ay mag-like na nga kayo sa ating video para sipagan pa tayo na mag-upload ng ganitong klase ng content. Kaya nga ngayon ay magsimula na tayo. After ngang makawala ni Moro sa Galactic Patrol Prison ay alam naman natin na nagkaroon nga ng matinding kaguluhan sa buong Universe 7 dahil dito kay Moro. Pero sa kabutihan palad nga ay nagawa nga nila Goku na matalo itong si Moro. After nga ng ilang araw ay may biglang ang dumating sa Universe 7 na dalawang mortal na nagmula sa ibang universe. Ang pangalan nga nito ay Ansem at may kasama nga din itong isang alagad. Sa point na ito ay tinanong nga siya ng alagad niya kung okay lang daw ba itong si Ansem. Sagot naman dito ni Ansem na okay lang naman daw siya. Ang dalawa nga dito ay parang hinahabol ng misteryosong mortal na nanggaling din sa ibang universe. Alam nga ni Ansem na maya-maya ay makakarating na nga din daw dito yon humahabol sa kanila. Salita naman dito ang alagad niya at sinabi nito na hindi nga daw niya alam kung ano ang mga nangyari at bakit sobrang nagalit itong mga gwardya. Lahat nga daw ay pinatay ng mga ito kahit ang mga gwardya na yon. Pero sa point na ito ay napaisip nga si Ansem at sinabi nito na baka nga daw nakaplano ang lahat ng mga ito, kaya nga daw madali lang ng mga yon natapos ang malalakas na gwardya na yon. Pero sa moment na ito ay agad nang binigay ng alagad dito ni Ansem ang parang cube at sinabi nito na umuna ka na master, kung mawawala ka ang misyon natin ay hindi magtatagumpay. Ngayon ay ako na muna ang bahala sa demonyo na yon. At dito nga ay mabilis na lumipad palayo itong si Ansem. Ngunit wala pang ilang minuto ay naramdaman na nga agad ng alagad ni Ansem ang pagdating dito ng demonyo na talagang kinagulat niya dito. Mabilis nga niya itong inatake gamit ang isang malakas na wave blast na nagresulta ng malakas na pagsabog. Ngunit wala pang ilang segundo ay mabilis nga siyang inatake ng demonyo na rektang tumama sa likod niya. At nagresulta nga ito ng pagkapanaw ng alagad dito ni Ansem. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Ansem na kasalukuyan mabilis na lumilipad palayo. Sa point na ito ay nakakita nga siya dito ng isang malaking pintuan at mabilis nga niya itong binuksan para makapasok sa loob. After nga niyang pumasok dito ay naisip nga niya na isarado ulit ang pinto para nga makasigurado siya na hindi na nga makakasunod sa kanya yun hamahabol sa kanya. Matagumpay nga niya itong naisarado, ngunit may nakapasok pa nga din dito na isang bagay. Agad nga itong naramdaman ni Ansem, sa paglingon niya ay tinamaan nga siya ng isang malakas na atake na rektang tumama sa mukha niya, dahilan kaya nga siya ay tumalsik ng sobrang layo. Salita nga siya dito at sinabi niya na ano nga daw yun. Ano na daw ang gagawin niya ngayon? Sa moment na ito ay nakita nga niya ang isang malaking cube dito at parang may butas nga itong hugis parisukat. Kaya nga naisip dito ni Ansem na kailangan nga daw niyang ilagay dyan ang energy ng ceiling box para nga maibalik ang lakas nito. Pero sa point na ito ay kasalukuyan nang nakatayo dito ang demonyo na humahabol sa kanya kanina. At balak na siyang pigilan nito. Sa moment na ito ay naghanda na nga si Ansem, nagpalabas na nga ito ng sobrang lakas na chi. Balak nga dito ni Ansem na ibuhos ang lakas niya sa gagawin niyang atake, kahit ano nga daw ang mangyari ay kailangan nga daw niyang mailagay ang battery na ito sa cube na yon para masecure ang kaligtasan ng buong universe na ito. Sa moment na ito ay sumigaw nga dito si Ansem at sinabi nito na ito nga daw ang trabaho ng pinuno ng Celestial Guardians, at dito nga ay mabilis na inatake ni Ansem ang demonyo na ito pero para nga lang itong isang usok. Akala nga niya ay nagawa na niyang matalo ito. Ngunit wala pang ilang segundo ay tinamaan na nga lang siya ng isang parang passive attack na rektang tumama sa dibdib niya. Pero habang nakaluhod dito si Ansem ay atin nang makikita dito ang demonyo na kasalukuyan nang nasa likod dito ni Ansem. Salita nga dito si Ansem at sinabi nito na nanalo ka sa laban natin pero sa war ay hindi. Mabilis nga ditong inatake ni Ansem ang demonyo at mabilis nga niyang tinakbo papalayo ang cube. At nang ilalagay na nga niya ito ay mabilis naman siyang inatake ng demonyo mula sa likod. Talagang grabe nga ang damage na natanggap dito ni Ansem. Dahil dito ay dahan-dahan na nga siyang nawalan ng malay sa mga oras na ito. Habang ang mga demonyo nga ay matagumpay na na-extract ang ceiling cube na ito. Bakas nga sa mukha ni Ansem ang pagkalungkot at sinabi nga nito na nabigo nga daw siya. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Biras kung saan ay kasalukuyan ngang nag-training dito si Goku kasama itong si Vegeta. Si Goku at Vegeta nga dito ay kasalukuyan na nagsasagawa ng sparring. Atin nga ditong makikita ang seryosong laban ng dalawa na ito. Ang dalawa nga dito ay walang balak na magpatalo sa isa't isa.
Sobrang daming pag-atake nga ang ginagawa dito ni Vegeta pero mabilis lang naman itong naiiwasan ni Goku. Sa moment na ito ay mabilis nang dumistansya si Son Goku dito kay Vegeta. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na ano nga daw ang problema nito. Sagot naman dito ni Goku na alam na daw ba ni Vegeta ang kahinaan ng bago niyang teknik. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na syempre naman, ang Kaioken at ang Super Saiyan Blue mo ay mabilis makadrain ng energy mo, tama ba? Ngunit wala pang ilang segundo ay mabilis nang sumugod si Vegeta dito kay Goku at rekta nga niya itong tinamaan ng malakas na pag-atake, dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng sobrang layo. Sa kabilang banda naman ay ating makikita itong si Whis na kasalukuyan ng nanonood ng sparring dito ng dalawa, salita nga ito at sinabi nito na mabilis na nga daw na master nitong si Vegeta itong Super Saiyan Blue nito habang si Goku nga daw ay parang nahihirapan ng gamitin ito. Pero sa moment na ito ay tumawag nga kay Whis itong si Grand Priest. Magkakaroon nga daw ng general meeting ang lahat ng God of Destruction pati na din ang mga angels. Isama nga din daw nitong si Whis itong si Goku at Vegeta sa gagawin nilang meeting. Sa kabilang banda naman ay tuloy pa nga din si Vegeta at Goku sa sparring nila. At ating nang makikita dito si Goku na talagang hindi na nga nito kayang sumabay sa Super Saiyan Blue dito ni Vegeta. Dahil nga dito ay gusto na nga ni Vegeta na gamitin ni Goku ang buong lakas nito sa laban para naman daw makasabay ito sa lakas niya. Habang si Goku naman dito ay nagdadalawang isip pa nga sa paggamit ng Ultra Instinct nito. Dahil sa mapilit nga itong si Vegeta ay ginamit na nga ni Goku ang Ultra Instinct technique niya. Salita nga ito at sinabi nito na ito na nga daw ang buong lakas niya, pwede daw bang gamitin din ni Vegeta ang God of Destruction technique nito, yung technique na tinuro sa'yo ni Lord Beerus. Sagot naman dito ni Vegeta na hindi pa nga daw niya master ang technique na yon, kaya ngayon nga daw ay hindi pa daw niya ito maipakita dito kay Goku. Sa point na ito ay nagpalabas na nga si Vegeta ng sobrang lakas na chi at sinabi nga nito na simulan na nga daw nila ang laban. Mabilis na ngang sumugod ang dalawa sa isa't isa. Sa kabilang banda naman ay nagising na nga si Beerus mula sa pagkatulog nito, at naramdaman nga nito na naglalaban na naman daw itong si Vegeta at Goku, dito nga ay tanaw ni Beerus ang laban na nangyayari. At sinabi nito na nasaan nga daw ang dalawa na ito, kung gusto nga daw ng dalawa na ito ng isang laban ay siya na lang daw ang labanan ng dalawa na ito. Pero sa point na ito ay tumalsik nga si Vegeta sa lokasyon dito ni Beerus. At itong si Goku naman ay kasalukuyan nakatingin dito kay Beerus. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na ngayon nga daw ay sila naman daw ang maglaban. At wala pang ilang segundo ay sumugod na nga ang dalawa sa isa't isa. Pero mabilis nga lang itong pinigilan ni Whis gamit ang daliri nito. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa dito ni Whis. Salita nga din itong si Goku at sinabi nito na wag nga daw itong makialam. Salita nga dito si Whis at sinabi nito na pasensya nga daw sa nagawa niya, pero kailangan nga daw nilang magmadali. Nagpatawag nga daw itong si Grand Priest ng meeting sa lahat ng mga gods at angels, at kailangan nga din daw ng presence nitong si Goku at Vegeta. Si Beerus nga ay nagtaka, bakit nga daw kasama itong si Vegeta at Goku, at para saan nga daw ang meeting. Sagot naman dito ni Whis na depende nga daw ito sa termination announcement. Dahil nga sa narinig ni Beerus ay nagulat nga ito. Si Goku naman dito ay nagsalita at sinabi nito na ano nga daw ang ibig sabihin ng termination meeting. At dito nga ay ipinaliwanag na nga ni Whis ang ibig sabihin nito, ang termination meeting nga daw ay isang rare na usapan, dito nga daw nagaganap ang pagpili ng bagong God of Destruction pati na din ang pagtanggal ng posisyon. Ibig sabihin, kaya kayo ay pinapasama ng Grand Priest sa meeting na yun kasi nga baka isa sa inyo ay may chance na maging isang bagong God of Destruction. Dahil nga sa sinabi ni Whis ay nagulat nga dito si Goku. Dito na nga natapos ang Chapter 1 ng Dragon Ball Hawkeye. Kaya kung gusto nyo ito ay mag-like at comment lang kayo para malaman ko kung itutuloy ko ba ang paggawa ng series nito.